Alright mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At ito yung karamal-dumal na pangyayari dito sa magkaangkas na babae sakay ng motorsiklo sa Santa Rosa, Laguna. Patay ito matapos na tumilapon na ay nasgulungan pa, nasagasaan pa ng motor din mga ka-plastic. Yan ang sinasabi ko mga ka-plastic sa mga motorista na hindi nag-iingat. At lalong-lalo na yung mga motorista na kung saan ay hindi naman dumaan sa tamang proseso sa pagkuha ng lisensya. Yan ang problema doon mga ka-plastic. So, panoorin natin yung video sa mga kamote rider at pagiging isang lesson ito para sa kanila. Bayan nahagip sa CCTV ang karambola ng mga motorsiklo sa Santa Rosa, Laguna. Patay ang isang babae matapos sumemplang at masagasaan pa ng paparating na motorsiklo. Yan ang ulat ni Bian Manalo. Bandang 12:30 ng madaling araw noong October 8 sa Barangay Malusak, Santa Rosa City, Laguna, makikita sa CCTV ang pagtumba ng dalawang motorsiklo at ang pagtilapo ng babaeng angkas nito. Palagay ko mga ka-plastic kaya natumba yan ay nasumabit yung gulong dun sa likod ng naunang motorsiklo sa kasunod na motorsiklo mga ka-plastic. So yun ang nangyari. Napaka hirap kapag kayo ay nagmamaneo ng motor ay dapat talaga 1 meter ang apart para hindi kayo masagi o magkaandal semplang kayo sa pinagmamaneobra nyo. Kasi isipin nyo na lang kung ikaw ay isang motorista, isipin mo na lang yung angkas mo sa likod. At kung makikita nyo sa CCTV mga ka-plastic, wala pang helmet ang mga kamote rider na to. Sus Mariosep, makikita nyo walang ka-helmet. So anong purpose niyan? Nagmamagaling sila, parang ginawa nilang bisikleta, motor, di ba? Nilalang si Angel Ann Cargente, 21 taong gulang at ang anak niyang 1 taong gulang. Maya-maya pa ay biglang dumating ang isa pang humaharurot na motor at doon na nasagasaan si Angel. Ayun ang pinakamasamang nangyari sa babae. Talagang oras na niya talaga. Hindi nakita ng kasunod na rider din yon at kampante siya eh. Hindi niya siguro masyadong kita dahil baka sa lugar ay medyo madilim. Kaya ayun, nagulungan yung babae. Sumemplang din yung kasunod, yung pangatlong motorista. Ayan. Anong hirap kapag kayo ay nagmamaneobra. Hindi lang isa, kundi dalawa ang madadamay. O 3 o higit pa. Madadamay sa pagiging kamote ninyo. Nadamay din ang 2 babaeng sakay naman ng bisikleta. Nabangga po nung pangalawang motorsiklo po, yung unang motorsiklo. Yung po pangalawang motorsiklo po, ang sakay po nun ay mag-anak. Sa pagkakataon pong babangon po yung babae, simula sa pagkakatumba, siya po ay bangga po sa ulo ng isang motorsiklo na mabilis na paparating po. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, kakain lang umano sa labas ang biktima kasama ang kanyang pamilya nang mangyari ang insidente. Ano mo, damay pa yung sanggol, no? 1 taong gulang na sanggol nadamay sa aksidente without helmet din. Di ba? Yung kamote rider na lalaki ang dapat sisihin dyan sa point of view na yan. Na meron siyang pamilya na angkas. Tapos ganyan, mamamatay lang sa isang iglap dahil sa katangahan niya magmaneho. Diba? Sino ang dapat sisihin sa pangyayaring yun? Yung arroganteng motorista na lalaki na alam niya may angkas siya mag-ina. Tapos gagawin niya yan. Sumabit siya sa unang motor kaya nasemplang sila pareho.
The same time, yung kasunod pang motor, hindi rin nakita silang nakahundusay na gulungan at napuruan yung ulo ng babae. Yun ang pinakamasamang pangyayaring nangyari dyan sa Santa Rosa, Laguna. Kasi po ito sa aming investigasyon, ito pong magkakasama sila at sila ay kakain. Kaya nga po tinatak nila yung direksyon papuntang plaza. Dead on arrival sa ospital ang biktima habang nakakonfine pa rin sa Philippine General Hospital ang sanggol. Sugatan naman ang iba pang sakay ng mga motorsiklo. Pero base po sa investigation namin, sa crime scene, makita din po natin sa CCTV na yung pong pagkakabangga po sa kanyang ulo. Yung baby po, nakitaan po natin ng hematoma po sa may parting mukha. So sa ngayon po ay nasa PGH pa rin po siya. Actually, nung dalhin po namin sa community hospital, siya po ay tinanong po sa PGH. May hematoma yung bata. Tingnan mo na lang yung consequences na ginawa ng ama niya. Na walang kakwenta-kwentang rider na lalaki na yun. Hindi siya nag-iingat. Mo kakain lang sa labas yun Pero yung kapag kain nila sa labas hindi na pala yun ang kanilang gagawin. So mas matinding disgrasya ang nangyari sa kanila. So nakakalungkot para sa kanila. Dahil hindi mo kasi masasabi ang kapalaran mo pag nasa kalsada ka Kaya nga una sa lahat, ang pinaka most of the top dyan, kailangan nagsusuot kayo ng helmet at nagme-minor din kayo. Dahan-dahan sa pagmamaneo, lalo na't may anak ka na nakaangkas din. Di ba? Hirap kasi sa mga hambog na tao Kaya wala. Ano pa bang ma-expect mo sa mga hambog na rider? Di ganyan, di ba? Nasira lang naman ang buhay ng bata. Aside sa nahematoma siya, ay naulila. At para po mabigyan ng mas magandang medical attention po. Nilinaw naman ng kaanak ng biktima na buhay ang sanggol. Ito'y kasunod ng unang napabalitang nasawi din ang bata. May lumalabas po na bali-balita sa Facebook, sa social media na ang aking apo po ay namatay. Lilinawin ko lang po, ang aking apo po ay okay. CT scan, in ultrasound, in x-ray, ay okay naman po, sabi ng doktor. Ngayon po, naghihintay na lang po kami ng releasing ng aking apo upang makauwi po. Hindi naman lubos maisip ng mga magulang ni Angel ang sinapit ng kanilang panganay na anak. Siyempre, una-una, galit Galit, awa sa anak. Dahil yung aksidenteng nangyari sa anak ko, hindi normal bilang motor accident. Una sa lahat, kuya, ay dapat sisihin mo yung biyanan mo. Di ano ba tawag sa kanya, manugang o biyanan? Di ba? Yung lalaki na nagmaniobra ng motor, hindi siya nag-ingat. Hindi siya nag-ingat dahil may angkas siyang anak, asawa. Tapos ganun lang ang mangyayari. Di ba? Isipin mo na lang kung gaano siya ka-irresponsableng ama. Di ba? Dapat siyang sisihin. Pero ganun pa man, magsisi man, wala na mababago Una sa lahat, hindi siya nag-helmet. O di ba? Yan ang karaniwan sa mga kamote rider. Wala nang helmet, mayabang pa sa kalsada, ayaw pa magbigay. Pati yung pinakakagilid-giliran, pati nga yung sidewalk, sinasakop na nila makalusot lang sa daan Ganun ang mga ugali ng mga kamote rider Gusto nila sila ang nauuna lagi. Diba? Ayaw magpasapaw. Yan ang nangyari. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Wala naman tayong patutunguhan dito. And this is me again, Big Sir. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Kambid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all
para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.